Alam ninyo ba na may isang mahiwagang propesiya na ibinunyag ilang siglo na ang nakalilipas at hinulaan ang buong krisis na magaganap sa ika-21 siglo? Ang lahat ng laganap na imoralidad at pagsalakay sa sakramento ng matrimonyo o kasal at sa pagka-inosente ng mga bata na nakikita natin sa ating paligid ngayon ay inilarawan ng detalyado sa propesiyang ito. May tuturing na malahimala ito. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye sa ating episodyo ngayong araw. Huwag bibitiw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Bago tayo magsimula ay nais ko munang anyayahan ang mga bagong tagapanood na mag-subscribe na po kayo ngayon sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo na aming ilalabas sa hinaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At magpapatuloy na po tayo. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, nanirahan sa kumbento sa Quito, Ecuador, ang isang Espanyolang madre na ang pambihirang buhay ay direktang nauugnay sa ating panahon ngayon. Si Madre Mariana de Jesus Torres Iberi Ochoa ay isang madre ng orden ng mga Concepcionista or Conceptionist Order na tumanggap ng mga hindi pangkaraniwang pagdurusa na hiniling sa kanya sa mga pangitain ng ating Panginoon at Mahal na Birhen. Hanggang ngayon, ang katawan ni Madre Mariana ay nananatiling mahimalang inkorupto o ibig sabihin, hindi naaagnas. Matapos ng kanyang kamatayan at nag-iwan siya ng kumpletong isinulat na salaysay ng kanyang buong buhay sa utos ng kanyang nakatataas na superior at inaprubahan ng obispo ng Quito. Kaya nang magpakita ang Mahal na Birhen ng mabuting tagumpay o Our Lady of Good Success kay Madre Mariana sa loob ng kumbento, nakita niya ang mga problemang lilitaw sa ika-21 siglo na kasamang palad ay hindi natin maitatanggi o maikakaila. Ang Mahal na Birhen ay nagpropesiya sa kanya sa mga sumusunod. Ang di mapigilang mga kapusukan ng damdamin ay magbibigay daan sa isang ganap na pagkasira ng mga kaugalian dahil si Satanas ay maghahari sa pamamagitan ng mga sektang masoniko, partikular na pagtutuunan ang mga bata upang matiyak ang laganap na katiwalian. Bihira nilang tatanggapin ang mga sakramento ng binyag at kumpil. Patungkol sa sakramento ng penitensya, sila ay mangungumpisal lamang habang nag-aaral sa mga paaralang Katoliko na gagawin ng Diablo sa kanyang makakaya na wasakin sa pamamagitan ng mga taong may kapangyarihan. Gayon din ang mangyayari sa banal na komunyon. O napakasakit sa akin na sabihin sa iyo na magkakaroon ng napakalaking lantaran at nakatagong mga kalapastanganan. Ang sakramento ng matrimonyo o kasal na sumasagisag sa pagkakaisa ni Kristo sa simbahan ay lubusang sasalakayin at lalapastanganin. Ang masonarya na maghahari noon ay magpapatupad ng mga kasuklam-suklam na batas upang kitilin ang sakramentong ito. Ang sekular na edukasyon ay mag-aambag sa isang kakulangan ng mga bukasyon ng pari at relihiyon. Ang banal na sakramento ng mga banal na ordinasyon o pagtatalaga sa mga pari ay kukutsain, aapihin at hahamakin dahil sa pamamagitan nito, kapwa ang simbahan at ang Diyos mismo ay inuusig at nilalapastangan dahil ang kanyang mga pari ay kumakatawan sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa ating lahat na suportahan ang ating mga paring Katoliko sa kanilang mga pakikipagtunggali sa mundo.
Ito ang dahilan kung bakit dapat nating pahalagahan ang ating kakayahang makibahagi sa sagradong ritual ng banal na misang Katoliko habang kaya pa natin. Kung di kayo makakadalo sa misa hanggat gusto ninyo, isaalang-alang ang pagsali sa aming grupo ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio, kung saan ang mga kalahok na miyembro ay nakikinabang sa mga misa na ipinagdiriwang bawat buwan o bawat linggo sa bansang Pransya na naaayon sa kanilang buwan ng abuloy o donasyon. Para sa karagdagang mga detalye, pindutin lang ang buton sa taas. Samantalahin ang mga benepisyo at biyaya ng banal na misa para sa inyo at sa inyong mahal sa buhay. At magbabalik po tayo sa propesiya ng Mahal na Birhen ng mabuting tagumpay. Darating ang malungkot na mga panahon kung saan ang mga taong dapat na walang takot na ipagtatanggol ang mga karapatan ng simbahan sa halip na bulag sa kabila ng liwanag, ay ibibigay ang kanilang kamay sa mga kaaway ng simbahan at gagawin ang kanilang ipinag-uutos. Ngunit kapag ang kasamaan ay tila ba nagtagumpay na at inabuso ng autoridad ang kapangyarihan nito, habang gumagawa ng lahat ng uri ng kawalan ng katarungan at ng aapi sa mahihina, ang kanilang kapahamakan ay nalalapit na. Mahuhulog sila at babagsak sa lupa. Sa gayon, ang simbahan na masaya at matagumpay na tulad ng isang batang babae ay muling magigising at mapanatag na aarugain sa mga bisig ng aking pinakamamahal at hinirang na anak sa mga panahong iyon. Kung pakikinggan niya ang mga inspirasyon ng biyaya, isa na rito ay ang pagbabasa ng mga dakilang awa na ito na ipinagkakaloob namin sa iyo ng aking anak. Pupunuin namin siya ng mga biyaya at ng di pangkaraniwang mga kaloob. Gagawin namin siyang dakila sa lupa at higit na dakila sa langit. Doon ay inilaan namin ang isang mahalagang luklukan para sa kanya dahil sa kawalan ng pakialam sa mga tao, makikipaglaban siya para sa katotohanan at walang humpay na ipagtatanggol ang mga karapatan ng simbahan at karapat-dapat na tawagin siya bilang martir. Dito tila ay pinaalam sa atin ng Mahal na Birhen na may isang nilalang na darating upang ipagtanggol ang mga karapatan ng simbahang Katoliko. Sa katapusan ng ika-19 na siglo at sa buong ika-20, maraming maling pananampalataya ang ipapalaganap sa mga lupaing ito. Ang maliit na bilang ng mga kaluluwa na lihim na iingatan ang kayamanan ng pananampalataya at ang mga birtud ay makakaranas ng malupit na di mabigkas at mahabang pagkamartir. Marami ang mahihimlay sa kanilang mga libingan sa pamamagitan ng karahasan ng pagdurusa. Ibibilang sila sa mga martir na nagsakripisyo ng kanilang sarili para sa bansa at sa simbahan. Sa mga panahong iyon, ang kapaligiran ay mapupuno ng espiritu ng imoralidad na tulad ng isang maruming dagat ay lalamunin ang mga lansangan at pampublikong lugar na may hindi kapanipaniwalang kapabayaan. Ang pagiging inosente ay halos hindi makikita sa mga bata o ang kahinhinan sa mga kababaihan. Siya na dapat magsalita ng makatwiran ay mananatiling tahimik. Bihira na magkakaroon ng mga kaluluwang birhen sa mundo. Ang pinong bulaklak ng pagkabirhen ay maghahanap ng kanlungan sa mga kumbento. Kung walang pagkabirhen, kakailanganin ng apoy mula sa langit para dalisayin ang mga lupaing ito. Ang mga relihiyosong komunidad ay mananatili upang suportahan ang simbahan at magsisikap ng buong tapang para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Patuloy na manalangin, magsumamo ng walang kapaguran at umiyak ng mapait na luha sa pag-iisa ng iyong puso na nagsusumamo sa eucharistikong puso ng aking pinakabanal na anak na maawa sa kanyang mga ministro at wakasan sa lalong madaling panahon ang malungkot na mga panahong ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang simbahan
ng prelado na ibabalik niya ang espiritu ng kanyang mga pari. At iyan po ang ilan sa mga kamangha-manghang mga propesiya ng mahal na Birhen ng mabuting tagumpay para sa ating panahon. Hindi ko na po binanggit ang iba pa dahil hahaba po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Para sa kabuuan ng kanyang mga propesiya, mangyaring tingnan sa link sa description box sa ibaba. At doon ay mababasa po ninyo ang kabuuan ng kanyang mga propesiya. Sadyang makasalanan at mapanganib para sa ating kaluluwa ang ating panahon ngayon. Maging masigasig tayo sa pag-iingat sa ating kaluluwa upang di mahulog sa mga bitag ng diablo. Manalangin palagi ng rosaryo at makinabang sa mga sakramento ng kumpisal at banal na komunyon. Sundin natin ang hiling ng mahal na Birhen ng Fatima at tupdin ang debosyon ng unang 5 Sabado bilang pagbabayad sala sa mga kalapastanganan sa kanyang kalinis-lisang puso, pakatandaan ang kanyang pangako ng tagumpay. Sa wakas, magtatagumpay ang aking kalinis-linisang puso. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.